Oh, eto na, eto na. Verb. Hello. Oh, yun. Malinaw. Ayos. Magandang gabi. Hello, magandang gabi. Ayan. Okay. Kaninang umaga, share ko lang, no, Sir Nasukir. Okay. Sige. Kaninang umaga, narinig ko nga na binabanatan kami nito ni Attorney Sabi, 'di ba? Ang sabi niya tungkol sa akin, tsaka tungkol kay Bungo, namemera lang daw kami. Ganon. Tapos chini-chip shot daw siya. Chini-chip shot daw natin. Alam ko chini-chip shot mo siya. Pero hindi ako. Alam mo naman yan. Napag-usapan natin yan last time, di ba? Yes. Na ako naman hindi naman na ako active ulit sa YouTube right now kasi alam mo na, sir, di ba? Yeah. Busy ka. Ngayon, hindi ko alam dito sa taong ito, ano ba pinaglalaban nito against me, against kay Bungo? Kasi wala naman kaming sinabi against her. 'Di ba? Tsaka ipaliwanag ko lang, no. Ewan ko, siguro kung makakarating to sa kanya, wala namang problema. Pero totoo lang, umaakto kasi siya na para siyang para siyang biktima. Parang ginamit siya, something like that. Totoo nga. Totoo nga, actually nakasama siya sa reputasyon namin . Kung totoo lang hindi naman sa Sir Nasukir, no. Kasama natin yan sa live. Yeah. Nung kumalat yung kwento, yung mga kwento tungkol sa kanya. No, apparently hindi ko pa naman tiyak kung siya yan, pero well, sa ako magsasalita pagtapos na itong kay Kulaong na to, no. Nung kung umano yan, naobliga kaming sumagot in defense of her. Hindi naman, tignan nyo, ako, on my part, hindi ko siya dinepensahan. At the same time, hindi ko rin siya tinira. Pero ang ginawa niya, pinapalabas niya dun sa live niya na nilaglag daw namin siya. Which hindi naman namin ginawa. Tapos, ginagawa na kami ng kwento ngayon. Ayaw mo yun. I can feel the frustration na frustrate ako sa nangyayari sa kanya. No, hindi daw siya pinagtanggol as a friend. Paano namin siya ipagtatanggol? Siya mismo yung nagsabi na wala naman daw siyang dapat i-defend. So how can you defend a person who will not defend herself? There you go. Diba? Hindi ko maintindihan yan. Hindi kami yung dapat mag-defend sa kanya. Dapat siya muna yung mag-defend sa sarili niya tapos saka kami papasok. 'Di ba? Ayan, yes, nakita ko nga yan, Golden Takore, no? Ayokong maging kaaway siya actually kasi sino ba naman may gusto ng kaaway? Pero mapapanood nyo naman sa video namin, una, nagsalita si Bungo, 'di ba? Ako nagdadalawang isip akong gumawa ng video about that. Nagsalita si Bungo doon. Ang gist ng ng video niya. Sana man lang naging forthcoming siya sa amin. Kahit sa amin na lang, 'di ba? Kahit sa atin na lang, Sir Nasukir. Yeah. Hindi niya naman ginawa. Tapos ako, on my part, ang ginawa ko lang naman sa video na 'yon, sinabi ko lang yung nararamdaman ko about the issue. Okay, ngayon yung kino-question niya bakit hindi daw siya pinagtanggol. Kasi hindi namin alam kung anong sasabihin namin dahil siya na nga mismo yung nagsabi, hindi namin alam yung issue. Tapos nung pinipress siya tungkol dyan sa issue, biglang sasabihin niya, wala naman daw siyang dapat ipaliwanag. Kung wala siyang dapat ipaliwanag, bakit kami may dapat ipaliwanag? On behalf of her. Naintindihan niyo naman siguro yung sinasabi ko, Sir Nasukir. Yeah, of course. Ngayon, ano naging problema diyan? Ito sasabihin ko sa inyo. Ngayon kine-claim niya na debar daw siya as a lawyer. 'Di ba? Ibig sabihin basically naging lawyer siya tapos na-disbar, ibig sabihin tinanggalan siya ng license as a lawyer. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo, sa role of attorneys,
ng Supreme Court, kahit na disbar ka, nandun yung pangalan mo. Ang patunay niyan, si Eli Pamatong, patay na nga eh. Na-disbar din yun, di ba? Nung namatay siya, na-disbar siya. Nandun pa rin yung pangalan. Sino pa? Si Larry Gadon. Na-disbar si Larry Gadon right now. Nandun pa rin yung pangalan ni Larry Gadon. Pero, wala kang makikitang Susan Yance doon, wala kang makikitang Leviste doon, o kung ano man yung pangalan na ginamit niya. Di ba? No, hindi, nako, Sir po genius, no? Hindi ko binabanatan si ha. I'm just saying na kung ano yung nararamdaman ko dito sa nangyayari ngayon. No? Kasi actually nananahimik ako eh. Nananahimik si Bungo, hindi siya pinapansin. No? Tapos bigla kaming babanatan, sasabihin, pineperahan daw na pumupera kami. For all you know, hindi naman ako monetized. Diba? At saka, that's what I've waited for, stand in your ground. Actually, meron na akong comment, ma'am, meron na akong ganyan na content about her. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko sa publicly, hindi ko nababanggitin yung pangalan niya hanggat hindi siya, hanggat hindi niya nililinaw kung ano yung mga issue about. Ngayon, nag-a-agree ba kayo? Press 1 na kung nag-a-agree kayo sa kanya na wala siyang dapat i-explain. Press 2 kung meron siyang dapat i-explain. Para hindi sa akin manggaling. Oh, guys. Tignan natin yung... Yeah, sa mga 98 na 95, press 2 yung may kailangan mag-explain, yung 1 yung hindi. Oh, yan, 2 lahat. Okay. Oh. Ngayon, bakit siya dapat mag-explain? Kasi, well, sabihin natin, i-assume natin na abogado siya. Ano yung source ng obligation ayon sa batas, 'di ba? Article 1156 ng revised penal ng Civil Code. Sources ng obligation. Isa na diyan yung yung moral obligation eh. Although hindi ka legally obligated na itama mo yung mga sinasabi mo, you are still obligated morally sa mga taong napaniwala mo. Di ba? May moral obligation tayo na tinatawag. Tol, stop kita ha. Yun ang sinasabi ko, Susan, na nalinlang mo kami. Yun ang sinasabi kong linlang, Tol. Di ba? Kasama ka. Hindi pera ang panggitang linlang sabi. Sige, Tol. Tuloy mo, Tol. Ako, hindi ko sasabihin na nalinlang niya ako kasi binibigyan ko siya ng benefit of the doubt. Di ba? Binibigyan ko siya ng benefit of the doubt. Pero questionable na bakit hindi niya ina-address yung issue. You are free na i-claim yung mga kine-claim mo. Pero nung may lumabas na butas, biglang ayaw mo na sa harapin, di ba? I mean, may moral obligation tayo sa mga viewers natin. Hindi kita ginajudge siya. I'm just saying. Ewan ko kung makakarating sa kanya to, no? Pero actually, gusto ko nga makarating eh. Nakita ko na kuya noon 2 PM. Okay. May sinabi din tungkol sa warrant. Actually, gumawa din ako ng content diyan. Hindi ko alam at hindi ko siya pinaparinggan. No, hindi mo kailangang i-revive ang warrant. Ang warrant ay active hangga't hindi nahuhuli yung tao. Walang nakasulat dun sa binigay niyang rules, Rule 115 ng Rules of Court, na kailangan mong i-petition sa court para mabuhay ang warrant. In fact, di ba? Deka, papakita ko sa inyo. Wait lang. Papakita ko ng example. Yuhu! Tutan! Okay, Sir Nasukir. Wait lang po Oh, sige lang. Oh, okay. Papakita ko na example na na okay, so okay, ito okay. Nakasulat dito, this is an order ng korte, no? Nakabaligtad pero
Makikita nyo naman yun. Yeah. Okay. Ayan, so ang kaso na ito ay na-archive kasi nga hindi nahuli yung salarin, no? Yung akusado. So ngayon, ang sabi ng korte dito, there being no motion to revive the case, considering that accused has not been arrested, so that this case will not remain indefinitely pending in the active docket of this court, let the same remain in the archives for immediate revival upon the apprehension of the accused. So, ulitin natin yung huling part, no? Let the same remain in the archives for immediate revival upon the apprehension of the accused. So, anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Simple lang. Pag nahuli yung akusado, mare-revive ng automatic yung kaso. Hindi yung kailangan mo munang i-revive yung kaso, 'di ba? Bago mo mahuli yung akusado kasi counterintuitive 'yon at counterproductive 'yon. Biruin mo, dumaan na sa harap mo yung matagal ng wanted. Tapos pupunta ka pa sa korte para i-petition mo para ma-serve yung warrant. 'Di ba? Well, ang batas ay batas, of course. Pero hindi naman ganoon katanga ang batas. 'Di ba? You do not need na buksan yung buksan pa yung kaso kung at large yung suspect, no? Ewan ko kung bakit niya nasabi yung part na yun. Well, nung ginawa ko yung video ko, hindi ko pa naririnig yung tungkol diyan sa warrant na yan na sinasabi ni Attorney Sabi. Tapos nung lumabas na nga na parang pinaparinggan ko daw siya, yun yung sinasabi ng mga taga-suporta niya. Well, actually wala na, hindi na ako nagko-content about her at hindi ko na siya binabanggit sa ko. Yun lang naman. So, yun lang, maraming salamat, sir, no? Oh, thank you. Only now. At least Basta sana lang, no. Actually nakiusap ako sa may contact pa sa kanya na total hindi naman namin na siya binabanggit. Tanggalin niya na sa bibig niya yung pangalan namin. Di ba? Hindi yung patotsada sa ng patotsada kasi hindi naman siya inaano. Di ba? Tinawag pa tayo na puro daw tayo mga walang betlog. Kasi daw wala naman daw tayong ginagawa. Ito lang, no? Hindi naman kami pwede magkaso against Norman. Kasi wala kaming legal standing. Pero wag niyong i-invalidate na wala kaming, nasasabihin niyo wala kaming nagagawa dito. Ang tagal-tagal na naming lumalaban. Kanyo, wala naman kaming napapakulong. Hindi naman kasi yun yung Ako, on my part, nagte-take advantage ako dito na nagte-take advantage ako dito para magpakalat ng information about something. 'Di ba? At ginagamit ko si Norman for that. Pero hindi lang si Norman yung topic ko. O ngayon, pag kami narinig ng tao yung tungkol sa, for example, yung tungkol diyan sa warrant, yung validity ng warrant, masasabi ba natin na wala akong nagawa nun? Walang nakaalam ng bago, something? No, kung yung gusto niya mapakulong si Norman at hindi niya magawa, di yun ang gawin niya. Yun ang purpose niya. Sa akin, hindi naman yun yung purpose ko . Di ba? Anyway, salamat, sir. Pasensya na po sa pagraran ko dito, no? You're good. Ayan, I can't believe she actually said that all MJ's interview dadaan sa kanya. Yes, hindi ka naman dumaan kay MJ. Alam ko yan. I mean, sa kanya. Di ba? Yes. Si Sir The Kings hindi naman din dumaan sa kanya. Ang dumaan lang sa kanya ay si Ian. Si Ian ay na-discover ni Puginius. Hindi siya. Yeah. Si Puginius yung unang umano. Ngayon yung kiniklaim niya na na ang claim ni Attorney Sab na pinakain niya daw, ginastosan niya daw. Walang nagsabi sa kanya na gawin niya 'yon. Diba? Walang nagsabi sa kanya, walang nag-impose sa kanya nun. In-impose niya yun sa sarili niya. So, wag niyang ngayon ibubuy-buy sa atin.
Na, ako, ginastosan ko yan. Ginastosan kong ganun. Well, ganun ba? Okay, thank you. Pero, bakit mo ginawa kung ibubuy-buy mo din? Ibinubuy-buy mo pa sa ibang tao, sa tao na wala namang kinalaman. Oh my. Di ba? Yun. Sana naintindihan niyo ako. Yes. Malinaw, malinaw. Salamat, sir. Magandang gabi po. Salamat, tol. Ingat. Good night. Yun.